Ka-Express, matinding action agad ang sumalubong sa round 23 clash ng Koshigaya Alphas kontra Sun Rockers Shibuya at isa na namang solid outing ang ibinigay ni Kai Sotto. Mula umpisa pa lang ng Game 2, ramdam na ang physical battle sa shaded area kung saan parehong naghahanap ng momentum ang dalawang koponan. Sa unang quarter, medyo mahaba ang scoring sa unang ilang minuto habang kapaan pa sa opensa. Habang nag-iinit ang outside shooting ng Koshigaya sa tulong ng back-to-back triples mula sa locals, si Kai naman ay nakafocus sa rebounding at rim protection. Kahit scoreless pa siya sa early stretch, may 4 na boards at isang assist agad ang 7-footer. Clear sign na aktibo siya sa loob. Pagpasok ng second quarter, doon nagsimulang nagparamdam si Kai sa scoring column. Isang extra pass papunta sa import teammate ang nagresulta sa magandang offensive sequence. Sa depensa naman, nagpakawala siya ng matinding block laban sa center ng Shibuya sa transition play. Isang highlight na nagbigay ng energy sa bench. Sa puntong iyan, hawak niya ang control sa rebounding department. May 8 boards at isang block habang patuloy na binabantayan ang pintura. Gayunpaman, hindi naging madali ang laban. May ilang pagkakataon na naging aggressive ang Shibuya sa pag-atake sa loob, dahilan para masubok ang footwork at positioning ni Kai. Sa kabila nito, nakakuha siya ng mid-range jumper sa harap ng mas matangkad na import ng kalaban. Patunay ng kanyang improved touch sa labas ng restricted area. Sa pagtatapos ng first half, may 4 na puntos, 9 na rebounds, isang assist at isang block si Kai. Lamang ang Shibuya, 38-32, pero malinaw na nasa loob pa ng laban ang Alphas. Ang key takeaway sa unang 2 quarters, hindi man mataas ang puntos niya, ramdam ang presence niya sa depensa at sa second chance opportunities. Sa third quarter, mas naging agresibo si Kai sa paghanap ng scoring chances. Nakapagtala siya ng put-back basket matapos ang offensive rebound. Bagay na naglapit sa agwat ng 2 puntos ang Koshigaya. Ang chemistry niya sa guards ay naging mahalaga, lalo na sa pick and roll sequences kung saan nakakuha siya ng clean looks malapit sa rim. Habang papasok ang fourth quarter, unti-unting nabuo ang kanyang double-double. Umabot siya sa 8 puntos at 11 rebounds, shooting efficiently mula sa field. Ngunit ang pinaka-inaabangan ng crowd ay dumating sa ilalim ng 7 minutong marka. Isang malakas na slam off a clean feed na tuluyang nagbigay sa kanya ng double figure sa scoring. 10 puntos at patuloy na control sa boards ang naging ambag niya sa stretch na iyon. Bukod sa dunk, isa pang matinding defensive stop ang nagpakita ng kanyang intensity. Sa isang crucial possession, nabasa niya ang drive ng kalaban at tinanggihan ito sa ere. Nagpapakita ng timing at haba ng kanyang wingspan. Ang sequence na iyon ang nagpanatili sa Koshigaya sa laban kahit hirap sila sa outside shooting. Sa kabuuan, nagtapos si Kai na may double-double performance. 10 points, 11 rebounds, kasama ang isang assist at isang block, shooting 4 of 7 mula sa field. Sa kabila ng kanyang all-around effort, nanaig pa rin ang mas consistent na opensa ng Shibuya sa closing minutes. Dahilan para hindi makumpleto ng Alphas ang comeback. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ng laban na ito. Patuloy ang pag-develop ni Kai Sotto bilang two-way big man sa B-League. Hindi lang siya scorer, isa siyang anchor sa depensa at maasahang presensya sa rebounding. Sa bawat outing, mas tumitibay ang kanyang impact sa loob ng court at ang ganitong klaseng performance ay patunay na kaya niyang makipagsabayan sa physical style ng Japanese League. Isang physical at tactic na nalaban ang nasaksihan ng round 23 match-up ng Koshigaya Alphas and Sun Rockers Shibuya, kung saan muling naging sentro ng usapan ang performance ni Kai Sotto matapos siyang magtala ng double-double effort sa kabila ng dikit na resulta. Sa unang quarter, mababa ang scoring output ng magkabilang panig. Kapansin-pansin ang defensive focus ng dalawang koponan, lalo na sa pag-protekta sa paint. Para sa Koshigaya, malinaw ang game plan. Kontrolin ang boards at limitahan ang penetration ng Shibuya guards. Dito agad nagparamdam si Kai. Kahit hindi pa pumapasok ang kanyang mga tira, aktibo siya sa pagkuha ng defensive rebounds at pag-contest ng shots sa ilalim. Ang kanyang haba at timing ang nagsilbing deterrent sa drives ng kalaban. Pagdating ng second quarter, nagsimulang mag-adjust ang Shibuya sa pamamagitan ng mas mabilis na ball movement at spacing sa perimeter. Ito ang nagbukas ng ilang open looks mula sa labas at nagbigay sa kanila ng bahagyang kalamangan. Gayunpaman, nanatiling steady ang ambag ni Kai. Nakapunto siya sa second chance opportunities at nagpakita ng magandang decision-making sa high post, kabilang ang extra pass
na nagresulta sa quality shot para sa teammate. Ang kanyang rim protection ay naging mahalagang bahagi upang hindi tuluyang makalayo ang Shibuya sa scoreboard. Sa halftime, hawak ng Shibuya ang manipis na lamang, ngunit malinaw na ang laban ay bukas pa. Sa third quarter, mas naging agresibo si Kai sa paghanap ng scoring chances. Ang kanyang putback basket mula sa offensive rebound ay nagbawas sa agwat, habang ang kanyang presence sa pick-and-roll defense ay nagpilit sa Shibuya na magsettle sa outside attempts. Ang adjustment ng Alphas ay mas binigyang diin ang inside-out play, gamit ang interior gravity ni Kai upang makalikha ng espasyo sa shooters. Sa fourth quarter dumating ang crucial stretch. Habang tumataas ang intensity, naging mahalaga ang execution sa magkabilang dulo ng court. Nakompleto ni Kai ang kanyang double-double sa pamamagitan ng isang malakas na slam off a clean interior feed. Isang play na nagbigay ng momentum sa Kashigaya. Sa puntong iyon, umabot siya sa 10 points and 11 rebounds, shooting efficiently mula sa field. Bukod sa scoring, nanatili siyang anchor sa depensa. May isang block at ilang outside shots na hindi agad makikita sa stat sheet, ngunit may malaking epekto sa rhythm ng kalaban. Gayunpaman sa huling mga minuto, nanaig ang composure and shot-making ng Shibuya. Mas naging consistent sila sa half-court sets at nag-convert ng mahahalagang possession sa crunch time. Ang Kashigaya ay nagkaroon ng ilang turnovers and missed opportunities na hindi na nila nabawi. Sa kabuuan, ipinakita ng laban ang kahalagahan ng interior presence and rebounding sa B-League tempo. Para kay Kai Sato, ang double-double performance ay patunay ng kanyang patuloy na pag-unlad bilang two-way big man. May kakayahang makaapekto sa laro kahit hindi mataas ang scoring volume. Habang nagpapatuloy ang season, ang ganitong klaseng all-around effort ang magiging susi para manatilihing competitive ang Kashigaya Alphas laban sa mga top-tier teams ng liga. Sa kabuuan, ipinakita ng laban kontra Sanraku Shibuya na patuloy ang pag-angat ng laro ni Kai Sato bilang pangunahing haligi ng Kashigaya Alphas sa loob. Ang kanyang double-double na 10 points and 11 rebounds ay hindi namang numero sa stat sheet kundi malinaw na indikasyon ng kanyang consistency at effort sa magkabilang dulo ng court. Bagamat hindi nakuha ng Kashigaya ang panalo, naging mahalaga ang interior defense at rebounding ni Kai upang manatiling dikit ang laban hanggang sa huling minuto. Ang kanyang timing sa blocks, presence sa pick-and-roll coverage at ability na mag-convert ng second chance points ay patunay ng kanyang pag-develop bilang two-way big man sa B-League. Sa mga susunod na laro, kung madagdagan pa ng offensive efficiency and team execution sa crunch time, maaaring maging mas malaking factor si Kai sa pag-angat ng Alpha sa standings. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.